Sisilip ka pa talaga sa bintana. Hayaan mo na lang sila. Gusto ko lang po malaman kung sino na naman ang kaaway ni Aling Tanya. Bakit kapag ba nalaman mo magbabago ba ang takbo ng buhay mo? Hindi naman po, Lola. Curious lang naman po ako malaman kung sino Halos araw-araw na lang may kaaway ang babaeng yan. Kulang na lang buong barangay ang makaaway niya Buti la, wala siyang nakakaaway sa mga kapitbahay natin. Paano lagi siyang pinagbibigyan para wala na lang gulo. Sa bagay nga, tayo hindi pwede basta magsiga at magagalit sila. Pero sila, ayos lang gawin ang gusto nila. Alam naman ng Panginoon ang mga ginagawa nila sa kapwa nila. Hindi po yata uso sa kanila ang karma Bakit ba pinapanalanginan mo na makarma sila? Hayaan mo lang sila. Paano po kasi napapansin ko, ilang taon na rin silang namamayagpag. Kahit pala away si Aling Tanya at ang pamilya niya, inuulan pa rin sila ng biyaya. Huwag mong kainggitan ng biyaya ng ibang tao. Tandaan mo, hindi lahat ng biyaya galing sa may kapal. Saan po galing? Saan pa ba sa tingin mo? Huwag niyo pong sabihin na galing sa... OMG! Ingat ka apo sa lalabas sa bibig mo. Baka magkamali ka. Ititikom ko na nga lang po ang bibig ko. Dapat lang. Ang haba na po nang naging usapan natin Hindi pa rin tapos ang bangayan sa labas. Oh, si Aling Susan pala ang kaaway ni Aling Tanya la. Di ba magkaibigan ang dalawang yun? Yun nga po Hindi kaya masamang pangitain to la? Paanong masamang pangitain? Kung nakaaway na ni Aling Tanya ang best friend niya, hindi kaya ibig lang sabihin baka tayo na ang isunod. Ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong sinasabi mo dyan. Imbis na ipagdasal mo na hindi tayo awayin ng kapitbahay natin gusto mo yata na mapaaway tayo. Sorry na la, joke lang naman. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Doon ka na nga sa kusina, magsaing ka na lang kaysa makinig ka sa away ng kapitbahay. Ang aga pa naman la, ano tayo, nasa probinsya pa ba? Ang kulit mo kasi Tapos na naman ang away dumating na kasi si konsehal. Asus, kunwari pa ang mga to. Kahit si Aling Tanya ang may kasalanan, doon pa rin sila kakampi. Iba na talaga kapag sanggang dikit. Hay nako, ikaw talaga. Ang dami mong napapansin. Wala po talagang makakaligtas sa matalas kong mga mata at pandinig. Naiiling na lang ako habang pinagmamasdan ko ang apo ko na nakasilip pa rin sa bintana. Itinuloy ko na lang ang paggaganchilyo ko. Maya-maya lang naman umalis na sa tapat ng bintana si Char at nagtungo na sa kusina. Kinabukasan maaga siyang umalis papuntang trabaho. Inaasikaso ko naman ang mga halaman ko sa maliit naming bakuran nang dumating si Tanya. Kayo po yata ang nagdidilig ngayon ng mga halaman. Wala ba ang apo ninyo? Maaga siyang pumasok sa trabaho. Ang ganda ng mga halaman ninyo. Halatang alaga talaga. Magaling talaga mag-alaga ang apo ko. Siya kasi ang nagtanim ng mga ito Para daw may mapaglibangan ako kapag ako lang daw mag-isa sa bahay. Wala lang po sana lumampas dito sa bakod. Kasi amin na tong lupa sa kabila Huwag kang mag-alala. Hindi pa naman nangyayari na lumampas sa mga sanga ng halaman ko sa labas ng bakuran ko. May iba nga pala ako. Hindi ba dumadalaw sa inyong nanay ni Char? Abala ang anak ko. Kaya bihira lang siyang dumalaw. Balita ko nga, may bagong pamilya na ulit siya. Saan mo naman balitaan ang bagay na yan? May nagsabi lang. Nakalimutan ko na po kung sino. Pribado kasi ang buhay namin. Ayoko na tinatanong ako tungkol sa pamilya ko. Ngayon ko lang po nalaman na maselan kayo.
Hindi ito pagiging maselan. Ang gusto ko, maging pribado lang ang buhay namin. Ayoko lang kasi na nagiging tampulan kami ng tsismis. Sa totoo lang po, mahirap maging pribado ang buhay sa barangay natin. Halos lahat ng tao dito uhaw malaman ang buhay ng ibang tao. Mainit na sa balatang sikat ng araw. Papasok na ako sa loob ha. Saka na lang tayo mag-usap. Teka lang po Aling Clem. Aalukin ko sana kayo ni Char na sumali sa paluwagan Ako nga hawak at lingguhan ng sahod. Pasensya ka na iha. Hindi kami sumasali sa ganyan. Sapat lang kasi ang kinikita ng apo ko Ganon din ang pensyon na nakukuha ko. Ganun po ba? O sige ho. Kung sakali magbabago ang isip ninyo sabihan nyo lang ako ha. Magkapit-bahay lang naman tayo Sige, itatanong ko rin sa apo ko ang tungkol dyan. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit ako inalok ng kapitbahay ko na sumali. Matagal na kasi silang may hawak ng paluwagan. Ni minsan hindi pa niya kami inalok. Pagdating ni Char, binanggit ko naman sa kanya naging pag-uusap namin ni Tanya. Os? Talaga, Lola? Inalok niya kayo? Ano kaya ang nakain ng kapitbahay natin na yun? Nagtataka nga rin ako. Baka kasi alukin ka rin. Sabihin mo, ayaw mo. Kahit hindi niyo sabihin yan, hindi talaga ako sasali, no? Imbis na wala tayong sakit ng ulo magkakaroon pa tuloy tayo? Binati niya nga rin ang mga halaman natin. Magaganda raw. Kapag may magandang sinabi ang kapitbahay natin, asahan nyo na may kailangan yun sa atin. Ano naman ang kailangan niya sa atin, Aber? Aba, ewan ko po. Hindi naman ako manghuhula. Ayoko talagang magkaroon ng kaugnayan sa kanila. Baka kasi dumating ang araw na tayo ang awayin. Naisip ko nga rin po yan. Oh, ano yun? May away na naman sa labas? Parang boses na naman ang kapitbahay natin. Masilip nga kung sino na naman ang kaaway niya. Aba, ang sekretary ng barangay na si Connie pala. Ano kayang pinag-aawayan nila? Mukhang may kinalaman sa pera. Mahirap talaga kapag pera na ang usapan. Ito naman kasing kapitbahay natin, malakas kasi. Kaya ayos lang na makaperwisyo siya ng ibang tao. Pero siya, ayaw niyang naaargabyado. Inuubos na yata niyang awayin ng mga tao dito sa barangay natin. Baka sa susunod, sila-sila nang magkakapamilyang mag-aaway. Baka dumating ang araw na pati yung mga taong tumutulong sa kanya para maabsuelto siya sa kaso, aawayin na rin niya. Malamang, Lola. Sara mo na nga ang mga bintana. Baka makita ka nakasilip dyan. Ikaw pa ang mapag-initan. Sige po, La. Wala na rin naman bago Kumusta pala ang trabaho mo? Napansin ko na masaya ka nang dumating. Malaki po kasi ang tip ko ngayong araw. Bumili nga po ako ng pasalubong para sa inyo. Nakita niyo na po sa lamesa? Yung nasa supot ba? Ano ba ang laman nun? Yung paborito niyo pong empanada. Ay naku, salamat apo. Napakamaalalahanin mo talaga. Siyempre naman po. Kayo pa bang makakalimutan ko? Alam mo, inaalala ko nga kung paano kapag nawala na ako. Naku si Lola, dinalhan lang kita ng pasalubong nagdrama na. Matagal pa po ang buhay niyo. At kung sakali man na dumating ang araw na lilisanin niyo na ang mundong ito, kaya ko na pong pangalagaan ang sarili ko. Kahit nga po ngayon Subukan mo kasing makipaglapit sa nanay mo. May bagong pamilya na po ang inay. Ayoko nang makigulo pa sa kanila. Masaya na ako sa piling ninyo. Tama na yung paminsan-minsan nag-uusap kami. Ay siya, kung yan ang pasya mo di sige. Nang sumunod na araw, sunod-sunod ang nababalitaan namin ng apo ko na nagiging kaaway ng kapitbahay namin. Ipinagkibit-balikat na lang namin yun. Katwiran kasi namin basta hindi kami kasali sa gulo. Hindi ko akalain na darating ang araw na pati ang apo ko aawayin din niya. Char! Char! Lumabas ka dyan!
Bakit ka ba sumisigaw? Wala rito ang apo ko. Ano ba ang problema mo? Nasa salon ba ang bakla mong apo ha? Hindi siya pumasok sa trabaho. May importante kasi siyang pinuntahan. Ano bang kailangan mo sa kanya? May nakarating sa akin na ipinagkakalat niya na palaaway daw ako at bala ko ng away ng lahat ng mga tao dito sa barangay. Ano ba ang pakialam ng apo ninyo sa akin ha? Kung sino man ang nagsabi niyan sa'yo, iharap mo sa akin ngayon mismo. Bakit pa? Ang gusto ko lang namang malaman kung anong motibo ng apo ninyo para gawin yon. Ako na mismo ang nagsasabi. Hindi yan sinabi ng apo ko. Ngayon, iharap mo sa akin ang taong nagsumbong sa'yo. Hindi na nga Ay kailangan... bakit hindi? Dahil wala naman talagang taong nagsabi sa'yo. Gawa-gawa mo lang yan. Aling Clem, Nananahimik kami rito ha. Huwag mo kaming idamay sa magulo mong buhay. nananahimik din naman ako dito ha. Tapos may magsasabi sa akin nun. Ang pagsabihan mo ang nagsabi sa'yo kung totoo man. Huwag kang mag-iskandalo rito. Parang pinalalabas ninyo na sinungaling ako. Nagawa-gawa ko lang ang sinasabi ko. Ganon na nga ang mangyayari kapag hindi mo inilabas ang taong tinutukoy mo. Kung hindi ka marunong mahiya, bigyan mo kami ng kahihiyan ng apo ko. Tahimik at simple lang ang buhay namin. Ni minsan wala kaming inagrabyado na ibang tao. Alam yan ng mga taga rito. Pagsabihan nyo na lang ang apo ninyo. Huwag ka mong gumaya sa iba na mahilig mangyalam sa buhay ng may buhay. Rendahan mo rin ang bibig mo, Tanya. Hindi sanay ang apo ko sa iskandalo. Huwag mo siyang itulad sa'yo. Matalas din pala ang dila nyo. Akala ko pa naman sadyang tahimik lang kayo. Depende sa kaharap ko. Kung kinakailangan ipamalas ko ang talas ng dila ko alang-alang sa apo ko, gagawin ko. Maipagtanggol ko lang siya. Lumalabas tuloy na konsentidor kayong lola. Gaano mo ba ako kakilala, Tanya? Ho? Anong ibig ninyo sabihin? Tinawag mo akong konsentidora, hindi ba? Ha? Oho, kinukonsinti niyo naman talaga ang apo ninyo eh. Yung kabaklaan niya. Sa susunod, pakaisipin mo muna ang mga lumalabas sa bibig mo. Hanggat maaari, ayokong magkaroon ng kaaway dahil hindi mo gugustuhin yon kapag nakilala mo ko. Pagkatapos kong masabi ang mga dapat kong sabihin, binirahan ko na ng alis si Tanya. Kahit hindi ko nakikita, ramdam ko ang talim ng mga mata niyang nakasunod ng tingin sa akin. Nagingit-ngit naman ang kalooban ni Tanya na umuwi sa bahay nila. Anong nangyari? Nakausap mo ba ang apo ni Aling Clem? Hindi eh. Wala sa bahay nila. Yung lola ang kausap ko. Sigurado ka ba na si Charan nagpakalat ng chismis tungkol sa'yo? Hindi. Oh, hindi naman pala eh. Bakit sumugod ka dun? Anak ka naman ng... pinahiya mo lang ang sarili mo eh. Kilala maglola na yun na tahimik lang at walang kaaway. Sila pa napagdiskitahan mo. Sigurado naman ako na si Char yun dahil malimit ko siya makita na nakasilip sa may bintana nila. Malay mo naman curious lang yung tao. Kahit naman sino mapapasilip sa bintana kapag nakarinig na nag-aaway. Ipinagtatanggol mo pa talagang baklang yun. Hindi naman sa pinagtatanggol. Ayaw ko lang kasing uulitin mo yung pagsugod sa bahay nila. Mahirap yung mga away ka tapos wala naman palang ebidensya. Sa itsura pa lang ng Char na yon, alam ko nang hindi gagawa na mabuti sa kapwa. Sa salon pa siya nagtatrabaho, malamang doon niya pinagkalat. Huwag mong husgahan ng tao batay sa itsura niya. Alam mo, minsan naiisip ko kung talagang asawa kita eh. Kahit kailan kasi, hindi mo man lang ako kinampihan. Paano kita kakampihan? Mali ka naman. Lagi naman ako mali sa paningin mo eh. Tanya naman. Kayo na mga anak natin. Lagi na lang ninyo akong ihinakahiya. Paano kasi? Lagi ka na lang may kaaway. Lagi may sumusugod dito. Tapos kapag may kumalat na chismis tungkol sa'yo, ibang tao ang pagbibintangan mo. Makarinig ka lang ng hindi magandang sinabi ng ibang tao, aawayin mo na naman. Pwede mo naman daanin sa magandang usapan eh. Oh, nasa na yung mga sumusugod dito sa bahay? Di ba? Sila rin naman ang sumuko.
Hindi nila ako kaya. Mag-iingat ka, Tanya. Baka mamaya makahanap ka ng katapat mo. Wala pang tatapat sa akin. Baka nga hindi pa ipinapanganak eh. Nakikiusap ako sa'yo. Alang-alang sa mga anak natin. Tigilan mo na yan. Baka dumating ang araw, layasan na nila tayo. Eh di lumaya sila. Bakit? Kaya na ba nilang tumayo sa sarili nilang mga paa? Hindi naman porket hindi pa nila kaya, hindi na nila tayo lalayasan. Paano kung magsipag-asawa ang mga yan ng maaga, ha? Sige nga. Hindi mangyayari ang iniisip mo. Ay, sana nga. Aalis ka? Saan naman napunta mo? Eh di mamamasada. Saan pa ba ako pupunta? Namasada ka na kagabi ah. Kararating mo nga lang eh. Oo nga, umuwi lang ako ngayon para kumain. Kailangan ko magdoble kayod. Malaking babayaran ng mga anak mo sa eskwelahan. Eh bakit hindi nila sinasabi sa akin? Eh paano? Abala ka sa pakikipag-aaway mo kung kani-kanino. Kita mo nga, lumalayo na ang loob sa iyo ng mga bata. Kung makapagsalita ka, akala mo naman eh araw-araw ako napapaaway. Ay, saka na lang tayo mag-usap. Kailangan maipila ko na yung jeep na maaga. Doon na lang ako iidlip. Nang dumating ang apo ko nung hapon, agad ko siyang kinumpronta tungkol sa ibinibintang ng kapitbahay namin. Alam ko namang hindi niya yung gagawin. Pero mabuti na rin yung malaman ko ang panig niya. Galing po dito ang babaeng yun? Sinabihan ko nga siya na wag mag-eskandalo eh. Parang loka naman ang babaeng yun. Tingin po niya kaya walang nakakakilala sa kanya para ikalat ang mga baho niya. Sa tingin ko, naghahanap lang siya ng gulo. Baka ikaw lang ang gusto niyang pagdiskitahan. Iwasan mo na lang siya. Ay naku Lola, kilala niyo ko. Hindi po ako mahilig sa away. Abala po ako sa trabaho at sa personal kong buhay. Pinapaalalahanan lang naman kita. Alam ko naman po yun eh. Huwag na kayong mag-alala sa akin. Kaya ko naman po ang sarili ko. Tsaka pansin niyo po Lola, matapang lang siya kapag nasa bahay lang siya. Pero kapag nasa labas, parang maamong tupa yun. Akala mo hindi makabasag pinggan ng aura. Talaga ba, Apo? Hindi ko pa kasi siya nakakasalubong sa labas eh. Opo, tsaka bakit siya magmamalinis eh? Alam naman ng mga taga rito ang ugali niya. Meron pala akong ibibigay sa'yo, Apo. Heto, isuot mo. Pulseras? Para saan po to? Parang ngayon ko lang po nakita to. Nakatago lang kasi yan. Pero para talaga yan sa'yo. Lagi mo yang isuot ha. Kahit anong mangyari, huwag mong aalisin sa katawan mo yan. Ang cute naman ito, Lola. Salamat ha. Bagay ba sa akin? Oo naman. Ingatan mo yan. Siyempre naman po, bigay niyo to eh. Maiba ako. Kumusta ang lakad mo kanina? Ayos naman po. Tatawagan na lang daw ako para sa interview. Sana nga matanggap na ako. Ipagdasal mo na sana matanggap ka sa bago mong ina-applyan. Kung hindi pa, ibig sabihin lang nun hindi mo pa oras para umalis sa salon na pinapasukan mo. Masaya naman po ako sa salon na pinapasukan ko. Kaso kulang pa rin ang sahod ko. Lagi pa po ako nagpapadala kina inay. Nagpapadala ka sa nanay mo? Opo Lola, para daw pambaon ng mga kapatid ko na nag-aaral. Ay bakit hindi mo sinasabi sa akin? Akala ko pa naman solo mo lang ang sahod mo. Ayaw po kasing ipasabi ni nanay sa inyo. Ay dahil alam niyang pagsasabihan ko siya. Aba, ang ganda na kasi ng buhay niya nag-asawa pa siya. Wala po tayong magagawa. Nainlove ulit ang inay eh. Kaso mo nga, imbis na hindi na siya mag-aalaga ng mga bata, hayun, sunod-sunod pa ang anak. Yun na nga po eh. Sabi ko nga po, wag nang dadagdagan. Ayaw naman kasi niyang umuwi dito sa atin. Sana kahit papano natutulungan ko siya sa pag-aalaga sa mga anak niya. Yun po yatang lalaki ang ayaw umuwi dito. Baka nahihiya sa inyo.
Kapag magpapadala ka ulit, sabihan mo ko. Dadagdagan ko. Meron pa naman ako na itatabi dyan kahit papaano. Sige po Lola, tiyak matutuwa ang inay. Nang araw na yun, pumunta ako sa barangay hall para kunin ng para sa aming mga senior citizen. Meron kasing ibinibigay sa aming buwan-buwan na ayuda. May nasagap akong balita na nagkasakit daw ang sekretaryang si Connie. Kakaiba raw ang sakit na dumapo rito. Hindi raw mapagaling-galing ng doktor ayon sa mga naririnig kong usapan ng mga nandun. Nabalitaan ko nga rin po yun. Meron po kong sasabihin pero atin-atin lang po ha. Sabi baka daw po nakulam. Ha? Paano naman nila nasabi na kulam nga? Kasi daw po biglang lumaki ang tiyan. Hindi naman buntis. May mga pagkakataon pa nga daw po na akala mo sasabog na. Tapos naging magaspang din daw ang balat. Hindi po ba makinis yun? Sinadya daw talagang papangitin siya. May hinala ba sila kung sinong may gawa nun sa kanya? Wala naman daw po silang pinaghihinalaan. Baka daw kasi nakursunadahan lang. Tsaka baka hindi rin po sila naniniwala kasi lagi pa rin silang nagpapadoktor eh. Nakakaawa naman. Dapat sinubukan nilang lumapit sa albularyo. Hindi pa ba nila nahahalata na hindi mapagaling-galing ng doktor? Lola, mukhang nahihilig na rin kayo sa chismis ha. Hindi pa rin. Kaya ko lang naitanong dahil narinig ko nga rin ang usap-usapan kanina. Lola, matanong ko kayo. Naniniwala ba kayo sa kulam o barang? Nung panahon niyo po ba meron ng ganun? Oo, meron na rin. Minsan nga, kapwa mangkukulam pa ang nag-aagawan sa kapangyarihan. Ngayon po kaya meron pa? Hindi ko lang alam, Apo. Sumasabay na rin kasi sila sa pagbabago ng panahon. Sabagay nga po. Basta ang mahigpit kong bilin sa'yo, wag na wag mong aalisin sa katawan mo ang pulseras na bigay ko sa'yo, ha? Opo Lola, kahit nga naliligo ako, hindi ko inaalis to. Mabuti naman kung ganon. Nagtataka lang po ako. Para saan po ba ito? Pampaswerte at pantaboy sa mga elemento. Akala ko pangontra sa kulam. Maiwan muna kita at magpapahinga lang ako sa kwarto. Sige po, magluluto po ako ng merienda natin. Tatawagin ko na lang po kayo. Isang umaga nagpausok pala ang katabi kong bahay. Akala ni Tanya kami ang nagsunog ng basura. Nagulat na lang ako nang bigla siyang sumugod sa bahay. Nagkataon namang nandun pa si Char. Aling Clem! Char! Bakit ba ang aga-aga nambubulahaw ka na agad ng kapitbahay? Ano po ba ang problema nyo, Aling Tanya? Hoy Char! Ang aga-aga nagpapausok kayo. May mga sinampay ako oh. Hindi po kami nagsisiga. Hindi pa nga kami lumalabas ng bahay eh. Sana naman po, huwag kayong basta-basta magbibintang. Katulad ng ginagawa nyo sa akin. Ipinaaalala mo pa talaga. Pwede ba, Aling Tanya, sa iba na lang kayong maghanap sa kung sinong nagsisiga? Kung gusto nyo, tingnan nyo pa yung bakuran namin. Talagang titingnan ko. Ibang klase rin talagang taong to. Sinabi na nga sa kanyang hindi tayo eh. Hayaan mo na, Apo, para tumigil na siya. O ano, may nakita ka bang siga? Wala. Pero sigurado akong dito galing yun eh. Nakakaabala na po kayo sa amin. Sa susunod wag po kayong basta-basta lang susugod dito. Pasensya na sa abala. Babalik na ako sa bahay. May naiwan kasi ako nakasalang eh. Humingi ng pasensya, parang labas naman sa ilong. Hayaan mo na siya. Tayo na sa loob. Nakakainis na kasi sila eh. Lahat yata ng sama ng ugali nasa kapitbahay natin. Tayo na lang ang magpasensya para walang gulo. Sino kaya ang nagsiga ng napakaaga? Itong kapitbahay natin. Minsan kasi gumagamit sila ng kahoy para makapagluto. Alam naman nila na sobrang sela ng kapitbahay natin eh. Tapos magkakahoy pa sila.
Hindi mo naman sila masisisi rin. Kita mo nga na napakaraming anak. Baka naman nagtitipid din. Nakikita ko naman po yun na medyo hirap sila sa buhay. Ang mabuti pa, maligo ka na at papasok ka pa yata sa trabaho. Ay, oo nga po pala. Muntik ko na makalimutan. Si Aling Tanya kasi. Bilisan mo na ang pagkilos mo. Huwag ka nang manisi pa ng ibang tao. Kakaalis lang nun ng apo ko nang marinig kong inaaway ni Tanya ang katabi kong bahay. Nung una hinahayaan ko lang. Pero nang marinig kong nag-iiyakan na ang mga bata, hindi ako nakatiis at lumabas ako ng bahay. Tanya, humingi na sa'yo ng dispensa yung tao. Nagpaliwanag na rin siya. Hindi ka ba naaawa sa mga bata? Huwag ho kayong makialam dito, Aling Clem. Kami ang nag-uusap. Hindi mo naman kinakausap ang pobre eh. Pinagsasalitaan mo siya ng hindi kaaya-ayang salita. Bakit ba kayo nakikialam? Di ba mga pribadong tao kayo ng apo ninyo? Magkulong na lang kayo sa bahay nyo. Hindi ko kasi matiis yung ginagawa mo. Dahil ba sa hindi sila lumalaban? Baka po nakakalimutan ninyo kung sino ang pamilya ko dito. Alam ko naman, dating tinitingala kayo rito, pero noon pa yon. Ngayon, iyang lupa na lang na kinatitirikan ng bahay nyo ang meron kayo. Kahit hindi na katulad dati ng pamumuhay namin, maimpluwensya pa rin kami dito. Ay, ako nang nakikiusap. Lubayan mo nang mag-iina. Wala naman silang laban sa'yo eh. Hoy, huwag kayo pumasok sa loob ng bahay. Hindi pa ako tapos sa inyo. Tayo ang magtuos, Tanya. Hayaan mo na lang sila. Ano naman ang laban ng isang matandang katulad mo sa akin, ha? Ha? Bastos ka talaga. Alam mo wala akong laban sa'yo dahil mahina at matanda na ako. Pero oras na gawin mo ulit yan. Marami ang titistigo sa gagawin mo. Bakit hindi ko kagad napansin na marami na palang tao? Masyado ka kasing nagpapadala sa galit mo eh. Kaya wala kang nakikita sa paligid mo. Tanya, sabi ng anak mo, nandito kang araw. Ano na naman ba ito ha? Pagsabihan mo ang asawa mo, David. Hindi na kasi tama ang ginagawa niya. Pasensya na kayo, Aling Clem. Bakit mo humihingi ka ng pasensya? Sila nga itong perwisyo sa atin eh. Mabuti pa, umuwi na tayo. Meron daw sasabihin sa'yo mga anak mo. Ano naman ang sasabihin nila? Nagpaalam na dun muna sila sa kanilang lola. Hindi na daw nila kaya ang ginagawa mo. Pati sila, apektado na. Hindi sila maaari umalis ng bahay. Pinayagan ko na rin. Gusto lang nilang magpaalam sa'yo na maayos. Hindi ko maiwasang maawa sa mga anak ni Tanya. Pero siya rin naman ang may kasalanan kung bakit gusto na rin umalis ng mga bata. Nakarating din kay Char ang ginawang panunulak ni Tanya sa akin. Hindi ko na inalam kung paano niya nalaman. Parang gusto kong kalbuhin ang babaeng yon. Palampasin mo na lang. Ayoko na ng gulo. Bakit po kasi nangialam pa kayo? Hindi ko rin kasi matiis eh. Lalo't nag-iiyakan na ang mga bata. Siguro natatakot sa lakas ng boses ni Tanya. Mabuti na lang po ganun lang ang ginawa sa inyo ng babaeng yon. Dumating naman kasi si David kaya naawat siya. Narinig ko nga na aalis na ang mga anak niya. Titira na raw sa lola. Kahit mga anak hindi na rin matagalan ang ugali niya. Naaawa nga ako. Sana walang magmana sa ugali ng kanilang ina. Oo nga palala. Meron ako masamang balita sa inyo. Anong masamang balita, Apo? Isa po kasi ako sa natanggal sa salon. Kailangan po talaga magtanggal dahil mahina. Walang pampasahod sa mga tao. Marami na kasing nabibili online na ginagamit sa mga buhok kaya halos wala nang nagpupunta sa salon. Makakahanap ka rin ng bagong trabaho. Inaalala ko lang kasi ang pagpapadala kay inay. Kapag tumawag sa'yo, ako ang kakausap sa kanya.
Sige po, bukas na bukas din magbabaka sakali akong maghanap ng trabaho habang hindi pa ako tinatawagan ng mga inaplayan ko. Habang wala ka pang nahahanap, ako na munang bahala sa mga gastusin dito sa bahay. Ano na naman ang ingay na yun? Huwag mo na lang pansinin. Parang ako na lang ang sumusuko sa bunganga ng babaeng yun. Parang ginawa na lang libangan ng pakikipag-away. Malakas talaga ang loob ng kapitbahay natin dahil may kapit siya. Kailan kaya magbabago ang nanunungkulan dito? Kapag dayo walang boses, hindi pinapakinggan, basta bahala ka na lang sa buhay mo. Samantalang kapag taga rito at kadikit nila, kinakampihan pa nila. Kaya lumalaki ang ulo Hindi sa lahat ng oras sa kanila papanig ang swerte. Ibig niyo pong sabihin, may karma din sila? Ganon na nga. Habang wala pang trabaho ang apo ko, naisipan niya muna mag-ihaw-ihaw sa tapat ng bahay namin. Sa ikatlong araw nagrereklamo na si Tanya sa amin. Binilinan ko naman ang apo ko na makipag-usap ng maayos para hindi na humaba ang gulo. Hoy, hindi ka pwede magtinda dito. Pumapasok ang usok sa loob ng bahay ko Pwede niyo naman po siguro isara ang mga bintana at pinto para hindi pumasok ang usok. Pumapasok pa rin. Mahika si David. Paano kapag lumala ang sakit niya? Tutulong ka ba sa pagpapagamot? Ano po ang gusto niyong mangyari, Aling Tanya? Kung hindi mo ililipat yung ihaw-ihaw mo sa ibang lugar, tumigil ka na sa negosyo mo. Ha? Ano po? Hindi ka naman siguro bingi, ano? Aling Tanya, wala po akong trabaho sa ngayon, kaya po nagtsatsaga ako na magtinda para kahit papaano ay may kita ako. Kung hindi mo tatanggalin ang paninda mo, sa barangay tayo maghaharap. Bakit naman po kailangan paabutin pa sa barangay? Pwede naman tayong mag-usap ng maayos dito. Ang tigas kasi ng ulo mo Ayaw mong sumunod na lang. Lahat na lang po inirereklamo nyo. Sana naman magkaroon kayo ng konsiderasyon sa kapwa nyo. Tigilan mo ako sa kaartehan mo. Oras na hindi mo yan alisin ngayon mismo, tatawag ako sa barangay. Sige po, ipapasok ko na nga ang mga paninda ko. Masaya na siguro kayo. Si Tanya ba yung kausap mo kanina? Opo, Lola. Bakit po kayo lumabas? Baka mamaya lalong lumala ang trangkaso ninyo. Gusto ko lang kasing makatiyak na si Tanya nga ang kausap mo. Siya nga po at gusto niyang ipatigil ang pagninegosyo ko. Pumapasok daw kasi ang usok sa bahay nila. Ito ngang kapitbahay natin na mas malapit, hindi nagrereklamo Gusto ko na nga po siyang patulan kanina kung hindi lang dahil sa bilin ninyo Pasensya ka na, Apo. Gusto ko kasing iiwas ka sa gulo. Kahit naman po umiiwas, siya talaga ang lalapit. Kita niyo naman, nananahimik ako dito at naghahanap buhay. Gusto niya tumigil ako? Tama po ba yun? Sundin mo na lang, Apo. Pero huling beses na itong pagbibigyan natin siya. Sige po, Lola. Ililigpit ko na to. Buti na lang, konti lang ang natira. Kung hindi, sayang. Nang mga sumunod na araw, hindi naman kami ginugulo ng kapitbahay namin. Nababalitaan pa rin naman namin na lagi siyang may kaaway. Mabuti na lang sinusunod ako ng apo ko na wag nang patulan ng pagpaparinig ni Tanya. Anong ginagawa mo, Apo? Inaayos ko po itong mga gamit sa pagmamanicure. Baka po meron pong magpalinis sa akin. Mabuti na yung nakaredy na. Napakamadiskarte mo talaga sa buhay. Hindi na ako mag-aalala kung sakaling maiwan kang mag-isa. Hayan na naman po kayo sa pagsasalita ng akala nyo Mawawala na kayo sa mundo. Matagal pa kayong mabubuhay. Alam ko naman yun. Natutuwa lang kasi ako dahil hindi ka katulad ng ibang kabataan na puro barkada ang inaatupag. Kailangan po talagang kumayod, lalo na't buntis na naman ang inay. Ha? Kailan mo siya nakausap? Kahapon po habang wala kayo. Ang galing ang tumiming ng inay. Tumatawag kapag wala kayo. Hindi niyo tuloy siya makausap. Pambihira talaga ang nanay mo, oo. Hindi man lang talaga nag-iisip.
Iyon na nga po kung kailan umidad, tsaka naman dumami ang anak. Bali pang 5 na po niya yung ipinagbubuntis niya. Sus Mariosep, nakalima na nga agad ang inay mo. Sabi ko nga po pwede naman dito na lang si Jonah. Kahit ako na lang ang magpaaral. Pag-iisipan pa daw, baka daw kasi hindi na ako magpadala sa kanila kung nandito na ang isang kapatid ko. Ano bang merong pag-iisip yung nanay mo? Yun pa talaga ang inaalala niya. Lagi ko talaga ipinagdarasal na sana tumawag na sa akin yung isa sa mga inaplayan ko. Mangyayari din yan sa tamang panahon. Huwag kang maiinip at magsasawang manalangin. Opo, Lola. Isa nga sa ipinagpapasalamat ko yung iniwan ako sa inyo ng inay. Ako din naman, Apo. Ikaw ang nagbigay ng saya sa buhay ko. Naku, tama na nga Tula. Baka mamaya mag-iyakan pa tayo. Lalabas ka ba ngayon? Kapag meron pong nag-chat sa akin na magpapalinis. O ito, meron na ngang nag-chat. 2 pa sila. Sige Lola, aalis po muna ako ha. O sige, mag-iingat ka ha. Huwag mong kakalimutan na magdala ng payong. Naku, napakatindi ng init ngayon. Hinatid ko pa sa may labas ang apo ko. Hindi ako umaalis sa kinatatayuan ko hanggat natatanaw ko siya. Akma na sana akong papasok ng bahay nang tawagin ako ng kapitbahay namin. Ngiting-ngiti siyang lumapit sa akin habang seryoso lang ako. Oh, saan po pupunta ang apo ninyo? May nag-chat kasi sa kanya na may magpapalinis ng kuko. Kaya pupuntahan niya muna. Marunong po pala siya. Sa susunod sa kanya na lang ako magpapalinis para hindi na ako pupunta sa bayan. Sasabihin ko sa kanya kapag nakauwi na siya ng bahay. Sandali lang ho, Aling Clem. Huwag po muna kayo umalis. Magkwentuhan muna tayo. Meron ka pa bang sasabihin? Meron po. Papakiusap ko sana na kung maaari yung puno ng malunggay ninyo sa likod ng bahay pakiputol nyo na lang. Yung dahon kasi napunta sa amin. O sige, mamayang hapon ko na lang yan aasikasuhin. Baka ipautos ko na lang ang pagputol. Aling Clem. Tanya, nandito ka lang pala. Magandang araw po, Aling Clem. Anong ginagawa mo dito? Sinundan kita. Maiwan ko na kayong dalawa. May gagawin pa kasi ako sa loob ng bahay. Sige po, Aling Clem. Bakit mo ako sinundan dito, ha? Baka kasi guluhin mo na naman ang maglola Kinausap ko lang naman kung pwedeng putulin ang puno nila ng malunggay sa likod. Nakakapagod ng lagi nagwawalis Pati ba naman yung nananahimik na puno ng malunggay inirereklamo mo? Lahat na lang. Yung mga manok ng kapitbahay, aso at pusa nila, usok. Sa susunod, ano na naman kaya irereklamo mo? Gusto mo lagi kang may kaaway Kita mo nga, iniiwasan na tayo ng mga tao. Bakit ba nakikialam ka sa akin, ha? Alam mo kapag hindi ka magbago, pati ako lalayasan na kita. Bakit ba gano'n na lang kung ipagtanggol mo maglolang yan, ha? Kasi nananahimik lang sila. Hindi porket pinagbibigyan ka nila, ayos lang sa kanila mga ginagawa mo. Kung wala sa lugar ang pagreklamo ko, edi sana umalma ang mga yan. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Kung hindi ha? Pues, bahala ka na sa buhay mo. Mag-isa ka sa bahay na yan. Teka lang, David. Seryoso ka ba? Oo, nakakapagod ka ng intindihin. David naman, mag-usap muna tayo. Bitiwan mo ang braso ko. Hindi mo na ako mapipigilan pa. Tutal naman, hindi ka nakikinig sa amin ng mga anak mo. Huwag mo naman akong iwan mag-isa dito sa bahay. Pare-pareho na lang talaga kayo ng mga anak natin. Hindi ako maintindihan. Ikaw ang nanay tapos gusto mo ikaw intindihin namin lagi. Gusto mo kasi suportahan namin yung ugali mo Uwi lang ako rito kapag nagbago ka na. Imbis na magbago si Tanya gaya ng gustong mangyari ng asawa, lalo pang lumala ang ugali niya. Natuto na rin siya magbisyo dahil walang pumipigil sa kanya.
Isang araw nagulat na lang kami ng apo ko na marinig namin ng malakas niyang sigaw. Nagkatinginan na lang kami ng apo ko bago lumabas para harapin na nagwawalang babae. Malandi kang bakla ka! Salot! Kaya pala inaahas mo ang asawa ko! Teka, Aling Tanya. Hindi ko po alam ang sinasabi mo. Pwede niyo po bang ipaliwanag? Huwag kang magsinungaling pa! Merong nakakita sa inyo ni David! Huminahon ka, Tanya. Ano ba kasing ikinagagalit mo sa apo ko? Yang apo mo, ha? Nilalandi si David. Akala yata may mahihita siya. Hoy, hindi ka papatulan ng asawa ko. Mahiya ka naman sa balat mo. Naku po, hindi ko po yan naiisip gawin. Malaki po ang respeto ko kay Mang David. Para ko na po siyang ama. Sinungaling! Bakit mo siya nilalandi kung ganon, ha? Kilala ko ang mga katulad mo. Mas keri pa sa tunay na babae. Huwag mong mainsu-insulto ang apo ko sa mismong bakura namin, Tanya. Kung sa tingin mo ay may maling ginawa ang apo ko, ako mismo ang kakastigo sa kanya. Dapat lang. Hindi yung kinukonsinti ninyong kabaklaan niya. Lola, wala po akong ginagawang masama. Hindi ko alam kung ano bang sinasabi ng babaeng to. May mga saksi kung paano mo hawakan ang braso ni David. Sobrang lapit pa na mukha mo sa kanya. Ano, itatanggi mo pa? Mali po kayo nang iniisip nyo sa akin. Inalalayan ko lang po noon si Mang David dahil nahilo siya. Dalawa kami noon. Yung kasama kong isa kumuha lang ng tubig. Nagpapalusot ka pa? Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Naniniwala ako sa sinabi ng apo ko. Mas kilala ko siya kaysa sa'yo. Kung sino man ang nagsumbong sa'yo, huwag ka mong gumawa ng gulo. Hindi ako papayag na hindi makaganti sa apo mo. Napahiya ako ng dahil sa kanya. Huwag po kasi kayong maniwala sa mga sumbong sa inyo. Alam kasi nila na mapagpatol din kayo sa issue. Tumigil ka! Kahit kailan talaga, mga salot at perwisyo kayo! Kailan naging perwisyo ang apo ko? Bukod tanging ikaw lang ang nagsabi niyan. Huwag mo rin siyang tatawaging salot dahil ang salot dito ay walang iba kundi ikaw. Mga walang hiya talaga kayo maglola! Magbabayad kayo sa ginawa niyong to! Lalo ka na, Char! Lahat na kumalaban sa akin nagsisisi! Tandaan mo yan! Subukan mo lang kantiin kahit dulo ng daliri ng apo ko. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Lahat kayang gawin ng lolang nagmamahal sa kanyang apo. Mabuti pa Lola, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Aling Tanya, nakikiusap po ako sa inyo. Alamin niyo muna ang totoo bago kayo mambintang at sumugod dito sa bahay. Kausapin niyo po si Mang David para maliwanagan kayo. Napapansin ko madalas nakatingin sa bahay namin si Tanya. Punong-puno ng pagbabanta ang mga mata niya. Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala kay Char. Kulang na lang hindi ko siya palabasin. Kaya lang matigas din ang ulo. Kailangan daw niya maghanap buhay. Araw yun ng linggo. Niyaya ko ang apo ko na magsimba pero masama daw ang pakiramdam niya. Kaya ako na lang ang umalis. Pagbalik ko nakasalubong ko si Tanya na masama ang tingin sa akin. Nilampasan ko na lang siya. Pagdating sa bahay, inaapoy ng lagnat si Char. Ano ba ang masakit sa'yo, apo? Maliban sa mataas ang lagnat mo. Buong katawan ko po masakit. Parang binugbog ang pakiramdam ko. Kukunin ko lang ang langis ko. Hihilutin ko ang buong katawan mo para makasingaw ang init. Kahapon okay pa naman ang pakiramdam ko. Hindi kaya sobrang pagod na rin. Lola naman, hindi naman po mabigat ang trabaho ko eh. Hindi ka naman nalilipasan ng gutom. Sobra-sobra pa nga ang tulog mo. Ay bakit nga kaya? Baka naman nahawaan lang ako sa labas. La, pwedeng pahilot din ang tiyan ko. Sumasakit kasi. Teka, pahiran natin ang langis. Anong nangyari dyan? Matigas na parang tabla ang tiyan mo ah. Umiikot na rin ang paningin ko sa hilo. Nasaan nga pala ang ibinigay ko sa iyong pulseras? Suot ko pa rin po. Parang alam ko na kung bakit ka nagkasakit. Mabuti na lang suot mo yan, kundi mas malala pa ang mangyayari sa'yo.
Ano pong ibig niyo sabihin? Saka ko na ipaliliwanag. Magpagaling ka muna, Apo. Nandito lang ako sa tabi mo. Minsan ito po yung namimiss ko. Tuwing nagkakasakit ako sobrang alaga ninyo sa akin. Aba, syempre naman, Apo kita eh. Aalagaan kita kahit damulag ka na. Lola talaga. Ano pang masakit sa'yo? Itong ulo ko po parang binibiyak naman ngayon. Kanina parang pinupukpok. Hihilutin ko at tatapalan ko ng dahon. Salamat la. Sarap nyo talaga maghilot. Ngayon naman inaantok na ako. O wag mong pigilan ang antok mo. Sige na, matulog ka na. Pagkising mo, magaling ka na. Nang makita ko nakatulog na ang apo ko, saka ako lumabas ng kwarto niya. Lumabas ako ng bahay. Pero sakto namang dumating si Tanya. Nakangiti siyang lumapit at binati ako. Saan po ang punta ninyo, Aling Clem? Sa tindahan lang sana. May bibilin lang na panahog sa lulutuin kong ulam. Bakit hindi nyo lang iutos kay Char? Natutulog pa kasi ang apo ko eh. Tanghali na nasa higaan pa rin siya. Masama po bang pakiramdam ng apo mo? Bakit mo naman naisip na masama ang pakiramdam ni Char? Ha? Kasi sabi ninyo nakahiga pa rin siya. Tanghali na talaga bumabangon ang apo ko kapag wala siyang gagawin. Bala ko po sana magpalinis sa kanya ng mga kuko. May lakad kasi ako mamaya eh. Bakit sa apo ko pa ikaw magpapalinis? Marami naman dyan na pwede mong kausapin. Ano po, kasi mas malapit kayo sa bahay namin. Tsaka tulong ko na rin sa kanya. Pagkatapos mong manggulo dito, pagbintangan ng apo ko na nilalandi ang asawa mo. Baka nakakalimutan mo, pinagbantaan mo rin siya. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Wala na po yun sa akin. Hindi ako ganun kadaling makalimot, lalo't sangkot ang apo ko. Bakit ba parang kayo pang nagmamalaki ngayon ha? Aba, apo mo na nga ang may atraso sa akin eh. Walang atraso ang apo ko sa'yo o kahit kanino. Natural, apo mo. Kaya pagtatakpan mo mga kalokohan. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Tanya. Kilala mo ko pero hindi mo alam ang kaya kong gawin. Binabantaan niyo ba ako, Aling Clem? Baka hanggang salita ka lang. Ano bang magagawa ng isang matandang katulad ninyo? Marami akong kayang gawin kaya huwag mong subukan kantiin ni dulo ng daliri ng apo ko. Magkakasubukan tayo. Bakit ang tapang niyo yata ngayon, ha? Dahil apo ko na ang pinupuntirya mo. Hindi po yan totoo. Hindi ako basta nagagalit kung walang ginagawang masama ang apo ninyo. Hindi mo nga kayang patunayan niyang mga ibinibintang mo eh. Nasanay ka kasi na laging pinagbibigyan. Hindi sa lahat ng oras, laging nakapanig sa'yo ang swerte. Dahil marami nang dumadaang mga tao kaya siguro na nahimik na lang si Tanya. Sumagi tuloy sa isip ko marunong din pala siyang mahiya. Sa tindahan nga ako nagpunta at binilhan ko ng makakain si Char. Sigurado kasing gugutumin siya pagising niya. Nung hapon gaya ng inaasahan agad na naghanap ng pagkain si Char. O dahan-dahan sa pagsubo, baka naman mabilaukan ka. Wala ka naman kaagaw sa pagkain eh. Pakiwari ko bala, ilang araw na akong walang kinain. Tingnan niyo yung kamay ko, hindi pa rin tumitigil sa panginginig. Kaya nga nagluto ako ng paborito mo at nagsaing ako ng marami. Baka po maubusan ko kayo ng kanin, Lola. Ayos lang, pwede naman akong magsaing mamaya. Pagkatapos mong kumain, magpahinga ka muna at saka ka maligo. May pinakuluan akong mga dahon-dahon dyan. Yun ang ipaligo mo. Para saan po yung mga dahon? Iwas binat at para makaiwas na pasukan ka ng hangin. Yung ulo mo ang una mong buhusan. Tapos, wag mong tatanggalin yung pulsera habang naliligo ka. Sige po, Lola. Susundin ko ang sinabi ninyo kahit hindi ko po maintindihan. Hindi ka naman kasi pwedeng lumabas ng bahay hanggat hindi ka nakakaligo. Ano po kaya ang naging sakit ko, La?
Kung hindi kita naagapan, naku malamang baka naglalakad ka na ng nakahubo sa kalsada. Po, parang nababaliw, ganun? Oo, meron kasing gustong sumalbahe sa'yo eh. Gusto niya mawala ka sa tamang katinuan. May gusto po bang kumulam sa akin? Ganun na nga. Nakatulong din sa'yo ang pulseras, kaya mahigpit ang bilin ko na wag mo yang aalisin sa katawan mo. Sino kaya ang gumawa nito sa akin? Wala naman akong nakakaaway, maliban sa kapitbahay natin. Kung sino man ang taong yon, hindi kanya magagalaw. Mabuti po Lola, may alam kayo kung paano ko kontrahin ang kulam. Huwag mo na lang mabanggit sa ibang tao ha. Wala kasing nakakaalam kahit ang inay mo. Saan niyo po natutunan yan, Lola? Namana ko pa sa aking lola. Pero hindi ko naman talaga ginagamit. Lalo na sa panahon ngayon na wala nang naniniwala sa mga katulad ko. Para po sa akin, isa yung biyaya. Ang swerte ko po talaga sa pagkakaroon ng lolang katulad ninyo. Siya, bilisan mo na sa pagkain mo. Kailangan bago lumubog ang araw, nakaligo ka na. Tapos na rin po ako. Magpapahinga lang ako sandali. Ang bigat naman ngayon ng tiyang ko sa kabusugan. Ilang araw ding hindi lumabas ng bahay ang apo ko. Kung wala pa nga tumawag sa kanya para magpalinis, hindi pa siya aalis. 3 katao daw ang magpapalinis sa kanya. Kaya natuwa naman siya. Nung hapon habang nagdidilig ako ng mga halaman, biglang dumating si Char. Akay-akay ng 2 kaibigan. Binugbog daw ang apo ko. Sabihin mo, apo, sinong may gawa nito sa'yo? Bakit ayaw magsalita ng 2 mong kaibigan? Si Tanya po, Lola, ang may gawa nito sa akin. Kasama niya po yung 2 niyang kapatid. Inabangan nila ako habang papunta ako sa huling customer ko. Sinabihan ko na siya, pero hindi siya nakinig sa akin. Imbis na kami ang kampihan sa barangay, kami pa ang napasama. Sabihin mo sa akin, apo, kung sino-sino sila. Isama niyo na po si Kapitana. Tinatawanan pa ang itsura ko. Sinabihan pa ako na malayo naman sa bituka, kaya pinauwi na nila ako imbis na dalhin sa ospital. Kahit kailan, hindi naman talaga maganda ang pamumuno ni Kapitana sa barangay natin. Puro na lang siya kamag-anak, mga kaibigan at mga kadikit niya ang pinapaboran niya. Oo nga po. Nakakapagsisi na siya ang ibinoto ko nung nakaraang eleksyon. Mula ngayon, ayoko na munang makikisalamuha ka sa mga taga rito. Magsasampa po ba tayo ng kaso, La? Wala rin namang mangyayari eh. Hindi rin naman natin makukuha ang hustisyang nararapat sa iyo. Kung ganun po, hahayaan na lang natin. Ako ang magbibigay ng hustisya sa iyo. Uumpisahan ko kay Kapitana. Ano pong gagawin niyo, La? Mabuti pang wala kang nalalaman, apo. Magpahinga ka na muna. Lola, may kumakatok po. Sige na, magpahinga ka na. Titingnan ko lang kung sino ang tao sa labas. Sige po, La. Hindi ko inaasahan na si David ang mapagbubuksan ko ng pinto. Hindi niya masalubong ang mga titig ko at tila nahihiya. Kahit galit ako sa kanyang asawa, pinatuloy ko pa rin siya. Anong sadya mo, David? Nabalitaan ko po ang nangyari. Sinabi sa akin ng anak ko. Walang kapatawaran ang ginawa ng asawa mo at ng mga kasama niya sa apo ko. Ipagdasal mong hindi malubha ang kalagayan niya. Dahil kung hindi, magbabayad ng malaki ang asawa mo. Kaya nga po ako narito para magbigay ng tulong pinansyal. Ako na rin po ang humihingi ng dispensa sa ginawa ng asawa ko. Bakit hindi siya ang humarap sa akin ngayon? Nahihiya po siya na humarap sa inyo eh. Meron pa bang kahihiyan ng asawa mo? Sa dami ng nakaaway niya? Pinagsabihan ko na rin po siya. Pinaliwanagan ko na rin na hindi totoong bintang niya sa apo niyo. Katunayan nga po niyan, nagpapasalamat pa ako kay Char.
Kung hindi dahil sa kanya, baka mas malala pa nangyari sa akin. Noon mo pa sana yan sinabi sa asawa mo. Hindi na sana umabot sa ganito. Nagagalit din po kasi ako sa kanya kaya hindi ako nakikipag-usap. Patawarin niyo po ako. May kasalanan din ako sa nangyari. Hindi nagtagumpay ang asawa mo na kulamin ng apo ko, kaya binugbog na lang niya. Akala mo ba hindi ko alam ang sikreto ng asawa mo? Paano niyo po nalaman ang tungkol sa bagay na yan? Huwag ninyong maliitin ang kakayahan ko. Hindi niyo ako lubusang kilala. Nang gabing yon habang magkausap kami ni David, dumaing na matinding pananakit ng ulo si Char at pagsusuka. Kaya napilitang kaming dalhin siya sa ospital. Lumabas sa CT scan na may namumuong dugo sa utak niya. Kailangan di umano siyang operahan sa lalong madaling panahon. Sa tindi ng galit na nararamdaman ko ni ayaw pumatak ng mga luha ko. Nangako naman si David na siya ang gagastos sa lahat. Kahit nung magpaalam siyang uuwi muna ni hindi ko man lang siya sinulyapan. Bakit ngayon ka lang umuwi? Dinala namin sa ospital si Char, kaya ngayon lang ako. Asus, nagpadala pa talaga. Sobrang arte naman ng baklang yun. Kailangang operahan si Char dahil sa pamumuo ng dugo sa ulo niya. May mga nakapagsabi na hinampas mo ng kahoy yung si Char. Nadala na kasi ako ng galit ko. Hindi ko alam kung nagawa ko ba talaga yun. Oo, ginawa mo. Tingnan mo resulta ng pakikipag-away mo. Paano kung mamatay ang apo ni Aling Clem? Anong gagawin mo? Hindi ko nga sinasadya. Kasalanan naman kasi niya eh. Paano naging kasalanan ni Char? Kasalanan niyan tulungan ako nang mahilo ko na hindi mabagok ang ulo ko? Anong sabi ng doktor? Gagaling daw ba si Char? Kailangan muna siya maoperahan para matanggal ang dugo sa utak. Doon pa lang malalaman ang resulta. Saan naman kaya sila kukuha ng pampaopera? Nag-iisip ka ba talaga? Ha? Sino ba sa tingin mo dapat managot? Natural, inako ko na lahat ng gastusin sa pagpapagamot kay Char. Hindi mo naman yun gagawin eh. Ano? Saan naman tayo kukuha ng pera? Hindi naman tayo mapera eh. Yun na nga eh. Hindi tayo mapera, pero ang lakas ng loob mo na manakit ng kapwa mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko ginusto ang nangyari? Hindi mo nga ginusto, pero plinano mo muna na kulamin si Char. Nung hindi ka nagtagumpay, pinagtulungan niyo siyang bugbugin. Paano mo nalaman yan? Mismong si Aling Clem ang nagsabi. Mukhang matagal na niyang alam ang sikreto mo. Kaya siguro hindi tumalabang kulam na ginawa ko sa apo niya. Baka may alam din siya na pangontra. Posible. Hindi lang yun. Nagbanta rin siya. Hindi ko alam kung anong gagawin niya sa inyo para makaganti. Tutulungan mo na nga siya para maipagamot ang apo niya eh. Tapos gaganti pa siya. Kung ipapakulong niya ako, hindi lang ako ang dapat na ipakulong niya, pati mga kasama ko. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Lahat kayo pagbabayarin niya sa nangyari sa kanyang apo. Hihingi na lang ako ng tulong sa mga kamag-anak namin para maabsuelto ako sa kaso. Kung sakaling magreklamo yang si Aling Clem. Kung nakinig ka lang sana noon sa akin, hindi na aabot sa ganito lahat. Huwag mo na nga akong sisihin pa. Nangyari na eh. Humanap na lang tayo ng solusyon. Ibebenta ko ang jeep para pandagdag sa gastusin sa ospital. Ha? Pero doon mo kinukuha ang panggastos sa mga bata. Paano mga anak natin? Ang pag-aaral nila. Baka tumigil muna sila sa pag-aaral. Hindi pwede. 1 taon na lang magtatapos sa si Reggie sa college. Anong gagawin ko? May naiisip ka ba solusyon? Subukan mo mangutang kay Kapitana. Tutal, dahil sa kanya kaya malakas ang loob mong gumawa ng gulo dahil alam mong lagi kang kakampihan. Bakit kailangan mangyari to? Pati mga anak natin apektado. Noon pa naman sila apektado. Pero nakinig ka ba sa pakiusap namin? Sarili mo lang iniisip mo. Ikaw ang gumawa ng problema, pero lahat tayo damay. Napahagulgol na lang sa takot at pag-aalala si Tanya. Ni sa panaginip kasi,
Hindi niya akalaing hahantong sa ganun ang ginawa niya. Kinabukasan dumalaw muli sa ospital si David dala ang malaking halaga. Naoperahan na rin si Char at tagumpay naman na naalis ang namumuong dugo sa utak niya. Kumusta na po si Char? Hindi pa siya gumigising. Hindi pa rin siya pwedeng lapitan. Ay, hindi ko man lang mahawakan ng kamay niya para maramdaman niya na nandito lang ako sa tabi niya. Naiintindihan ko po kayo. Kailanman ay hindi mo ako maiintindihan dahil hindi ka pa nalagay sa ganitong sitwasyon. Kaya nga po ako narito para damayan kayo. Alam ko po na wala dito ang kaisa-isa niyong anak. Hindi ko kailangan ng simpatsya galing sa'yo. Hindi mo mapapawi ang nararamdaman ko dahil sa ginawa ng asawa mo. Kung magsasampa po kayo ng reklamo, hindi ko naman kayo pipigilan. Wala akong planong magsampa ng kaso. Salamat po. Hintayin niyo na lang ang matinding balik ng ginawa ng asawa mo. Kung plano niyo po na ikalat ang nalalaman niyo sa asawa ko, wala naman pong maniniwala sa inyo. Baka mapagkamalan pa kayong baliw. Nagpapasalamat ako sa pinansyal na tulong na ibinigay mo. Pero hindi sapat yon para kalimutan ang lahat. Nararamdaman ko po na may iba kayong plano. Kung ano man po yun, isipin niyo rin si Char. Hindi niya rin gugustuhin na maging masama kayo. Kahit anong sabihin ni David, sarado na ang isipan ko para makinig. Buo na ang desisyon ko. Oras na gumaling si Char, tsaka ako naman sisimulan ang plano ko. Samantala, hindi naman mapakali si Tanya. Naroon pa rin ang takot sa dibdib niya na baka bigla na lang may dumating na pulis at damputin siya. Alisin mo na yung takot mo na baka makulong ka. Wala siyang balak talagang magsampa ng kaso. Baka naman balak niyang ipagkalat ang nalalaman niya tungkol sa akin. Hindi niya yung gagawin. Walang maniniwala sa kanya. Humingi ba ulit siya ng pera? Hindi siya humingi. Ako na nagkusa na bayaran ang gastusin nila sa ospital. Dahil sa kanila, nawala ang lahat sa atin. Hindi rin makakapag-aral ang anak natin. Ay sana naman, maging aral na to sa'yo. Hindi lahat pwedeng daanin sa away, sa init ng ulo. Oo na, paulit-ulit ka na lang eh. Bakit ba parang ikaw pa ang galit? Ako na nga lumutas sa problema mo eh. Sana umalis na yung maglola na yan dito. Magpakalayo-layo na lang sila habang nakikita ko sila. Lagi ko lang maaalala ang ginawa nila eh. Talagang sila pa ang sinisisi mo? Sinong sisisihin ko? Wala ka na talagang pag-aasa. Imbis na magbago ka at magsisi ka na sana. Puro galit pa rin ang nasa puso mo. Ano pa bang gusto mo ha? Napagamot na naman natin ang apo niya. Sobra-sobra pa nga naging kabayaran eh. Ang gusto ko sana maging mabuti ka ng tao. Lumapit ka pa rin sa maglola at humingi ka ng kapatawaran. Nako, hindi na. Sobra naman yata yun. Sino ba sila? Bahala ka na nga. Hindi lang ulo mo matigas pati ang puso mo. Saan ka na naman pupunta? Ngayong wala na tayong sariling jeep, makikipasada na lang ako sa kumpare ko. Marami tayong dapat bayaran. Dapat nga maghanap ka na rin ng trabaho Ano naman kaya mapapasukan ko? Wala naman akong alam na trabaho. Kahit ano, basta marangal at pwede makatulong sa mga anak mo. Wala namang amor sa akin ng mga anak natin. Bakit pa ako magtatrabaho para sa kanila? Alam mo kung bakit lumayo ang loob nila sa'yo. Kasalanan mo rin. Ako na lang ang lagi mong sinisisi. Sino ba dapat? Ito na lang ang huling beses na tutulungan kita ha? Tanda mo, wala ka nang maaasahan sa akin. May isang buwan na rin mula nang maoperahan ang apo ko. Kasalukuyan lang siya nasa bahay at nagpapagaling pa rin. Marami pa rin ang bawal niyang gawin. Alam kong naiinip na siya pero kailangan sundin ang utos ng doktor. Kahit po ba sa labas ng bahay, bawal pa din? Hindi ka pa nga pwedeng maglakad-lakad. Baka makasama yun sa'yo. Gusto ko na rin kasing makita si Aling Tanya. Hindi na siya dumadaan sa tapat natin.
Lagi ring sarado ang bahay nila. Mukhang umiiwas siya eh. Sige na po, Lola. Maglalagay lang ako ng plastic na upuan. Naiinip na talaga ako dito sa loob ng bahay eh. Sige na nga. Tamang-tama, magdidilig din ako ng mga halaman. Salamat La, pinagbigyan niyo ako. Ako na ang magdadala sa upuan. Dahan-dahan ka lang sa paglalakad. Lola, may nagkukumpulan. Mukhang may pinag-uusapan sila. Hindi ka na nasanay sa mga tao na yan. Si Kapitana daw, na-aksidente at patay na. Para ka na ring nakagante, Apo. Teka lang, Lola, makikinig lang ako. Sige lang, magdidilig lang ako dito. Ang tindi pala nang nangyari sa kanya. Naghahalusinasyon daw na hinahabol siya ng napakaraming insekto bago sinalubong ang paparating na kotse. Nalulungkot ka ba? Hindi naman po. Sa totoo lang La, may galit pa rin po ako sa kanila. Sana nakakapagtrabaho na ako ngayon, pero dahil sa kanila, alagain patuloy ako ngayon. Hindi naman habang buhay na alagain ka eh. Mahaba lang ang pahinga na kailangan mo. Wala akong mapaglibangan kundi ang makinig sa tsismisan ng mga tao sa tapat natin. Kahit papaano nakakabalita ka. Naalala ko tuloy kung paano ako pagtawanan ni Kapitana noon. Siguro, mas nakakatawa ang itsura niya ngayon dahil sa lasug-lasug daw kasi ang katawan. Akala niya kasi kaya siyang iligtas ng posisyon niya sa barangay. Siguradong matatakot na ang ibang gumawa sa'yo ng masama. Natatakot sila dahil baka sila naman ang balikan ng karma? Yun po bang ibig niyong sabihin? Oo Apo, ganun na nga. Nang mahimbing na ang tulog ni Char, bumangon na ako sa higaan. Gabi-gabi ko yung ginagawa nang hindi namamalayan ng apo ko. Sa likod ng bahay, dun ko isinasagawa ang orasyon para sa paghihiganti sa mga taong gumawa ng masama sa apo ko. Muli kong pinakawalan sa kadiliman ng gabi ang mga alaga kong insekto para maghasik ng lagim. Kinabukasan, balita sa buong baryo nangyari sa dalawang kapatid ni Tanya. Naabutan daw sila na wala ng buhay. Nilalangaw na rin at inuuod na ang mga katawan. David! Sigurado ako na ang susunod sa kanila. Pinaparusahan na ako. Papatayin niya rin ako. Huminahon ka lang. Walang papatay sa'yo. Nandito lang ako para sa'yo. Hindi aksidente ang nangyari kay Kapitana. Pinatay siya. Alam ko yun. Ilang beses niya sinabi na parang may bumubulong sa kanya. Sinabihan daw siya ng albularyo na may bumabarang sa kanya. Masyado daw mabagsak ang taong yun. Hindi kayang labanan. Pero sino naman ang gagawa nito sa kanila? Hindi kaya si Aling Clem? Pero mahigit 1 buwan na ang nakakalipas. Kung gusto niya maghiganti, sana noon pa. Wala nang ibang gagawa nun kundi ang matandang yon. Gusto niya kaming paghigantihan. Tingnan mo nangyari sa mga kapatid ko. Wala siyang awa. Maliliit pa mga anak nila. Paano na sila? Kung totoo nga na si Aling Clem ang nasa likod ng lahat ng ito, kailangan natin siyang kausapin at humingi ng kapatawaran. Bakit tayo hihingi ng kapatawaran, ha? Pinatay niya si Kapitana at ang 2 kong kapatid. Wala siyang puso. Kung hindi natin gagawin, isusunod ka na nga niya. Gusto mo ba yun? Ayoko. Pero natatakot ako lumapit sa kanya. Baka kung anong gawin niya. Kailangan mo maging matatag. Yun lang ang paraan para lubayan ka niya. Ikaw na lang makipag-usap sa kanya. Ayoko talaga sumama. Isipin mo naman ang mga anak mo. Ayaw mo ba silang makasama ng matagal? Gusto. Kaya lang mas naging ibabaw ang takot sa puso ko. Magbalik loob ka sa Panginoon. Isuko mo lahat ng nasa puso mo. Tsaka ka humingi sa kanya ng kapatawaran. Napakasama ko, David. Paano niya ako makikinggan? Magtiwala ka lang sa kanya. Manalig ka. Sa kabila ng lahat, hindi mo pa rin ako iniwan.
nanatili ka sa tabi ko. Patawarin mo ako kung hindi man ako naging mabuting asawa at ina ng mga anak natin. Ang mahalaga, nagsisi ka na at handang magbago. Nang araw na yun, isang kakaibang karamdaman ang dumapo kay Tanya. Bigla na lang siyang nanigas at hindi makatayo. Nagkaroon na rin ng mga sugat ang buong katawan niya at may masangsang na amoy na lumalabas. Nararamdaman ko na hindi na ako magtatagal. Matutulad din ako sa dalawa kong kapatid. Oras na lumabas sa mga insekto sa mga sugat ko. Yun na ang katapusan ko. Huwag mo sabihin yan. Kailangan ka pa namin ng mga bata. Sabihin mo na lang sa kanila na mahal ko sila. Patawarin ka mo nila ako kung hindi ako naging mabuting ina. Tinawagan ko na sila. Papunta na sila rito. Pakisabi rin kay Aling Clem at Char. Patawarin nila ako. Nagsisisi na ako. Pupuntahan natin sila. Hindi ako maaaring lumabas sa bahay nito. Oras na gawin ko yun, mapapabilis lang ang kamatayan ko. Gusto ko pang makita ang mga anak ko sa huling sandali. Ako na lang ang pupunta sa bahay ni Aling Clem. Nandito na pala mga anak natin. Oh, bantayan niyo muna ang mama niyo, ha? May kailangan lang akong gawin. Hindi na sinagot ni David ang mga tanong ng mga anak. Nagmamadali na siyang lumabas ng bahay patungo sa amin. Nang mga oras na yun, kasalukuyang kami nagkukwentuhan ni Char nang dumating siya sa bahay namin. Anong ginagawa mo rito? Alam ko po na kayo ang bumabarang kay Tanya. Lumuluhod po ako sa inyong harapan. Patawarin niyo na po ang asawa ko. Lola, totoo po ba na may alam kayo sa pangbabarang? Oo, Apo. Gusto kitang ipaghiganti sa mga taong gumawa sa'yo ng masama. Pero lagi niyo pong sinasabi sa akin na masama ang gumanti. Bakit kayo po mismo ang bumabali sa mga pangaral niyo sa akin? Kasi Apo, sumobra na sila sa ginawa nila sa'yo eh. Munti ka nang mawala sa akin. Gusto kong ibalik sa kanila ang galit ko. Hindi niyo po ba kayang patawarin si Aling Tanya? Si Mang David naman po ang gumagastos sa pagpapa-ospital ko. Akala ko ba'y galit ka sa kanila? Hindi ka rin naaawa sa sinapit nila. Dahil akala ko po sa natural sila namatay. Hindi ko po alam na kayo ang may gawa nun. Ayoko po na maging masama kayo. Wala akong lola na masama. Patawarin mo ko, Apo. Nagpadala ako sa matinding galit ko. Nagpatong-patong na ang nararamdaman ko sa puso ko eh. Ako na lang ang parusahan niyo, Aling Clem. May kasalanan din ako sa nangyari sa asawa ko. Hindi ko siya nagawang kontrolin sa ginagawa niya sa kapwa niya. Pero maniwala po kayo. Nagsisisi na siya ngayon. Tinatanggap na niya ang kanyang kamatayan. Sapat na sa kanya na makita sa huling sandali ang mga anak namin. Sa kabila ng pagiging mambabarang ko, gusto ko pa ring mamuhay ng normal. Patawarin mo ko kung may mga buhay nang nagbayad. Kung nalaman ko sana na mas maaga, napigilan sana kita lola sa mga plano mo. Dahil sa akin kaya mo naisip na barangin sila. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang punot dulo nito ay walang iba kundi si Tanya. Ang ugali niya ang dahilan kung bakit tayo umabot sa ganito. Magkaganon man, patatawarin ko siya alang-alang sa apo ko. Babawiin ko ang sumpa ko sa kanya. Salamat po, Aling Clem. Tatanawin ko po malaking utang na loob ang ginawa niyong ito. Char, salamat din sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit nagbago ang isip ng lola mo. Wala po yun. Ginawa ko lang po ang tama. Babalikan ko na po mag-iin ako sa bahay. Salamat lola. Binawi niyo ang barang kay Aling Tanya. Bigyan pa rin po natin siya ng pagkakataon na magbago. Kaya lang, meron ang nakakaalam ng sikreto ko. May palagay po ako na hindi sila magsasalita. Nakita naman nila ang bagsik ng kapangyarihan niyo. Hindi sila mangangahas na ipagkalat ang nalalaman nila. Tama ka, Apo.
Sige na, matulog ka na. Kailangan mo pa ng maraming pahinga para manumbalik ang lakas mo. Samantala, nadatnan ni David na nag-iiyakan ng kanyang mag-iina. Nawala na rin ang mga sugat sa katawan ni Tanya. Kinabukasan din pumunta ang mag-asawa sa bahay. Umiiyak na yumakap sa amin ng apo ko si Tanya. Patawarin niyo po ako, Aling Clem. Char, pinagsisisihan ko na po ang mga nagawa ko. Napatawad ka na namin ng apo ko. Patawarin mo rin ako kung 3 tao ang nawala ng dahil sa akin. Kasalanan ko po kung bakit nangyari sa kanila yon. Walang dapat sisihin kundi ako. Huwag po kayong mag-aalala. Wala kaming pagsasabihan sa totoo ninyong pagkatao. Salamat kung ganon. Mahirap man kalimutan ang pangyayaring ito. Sana, ibauna natin sa limot ang lahat. Opo, Aling Clem. Sana umpisa na rin ang magandang samahan nating magkakapitbahay ang pangyayaring ito. Pangako po, magiging mabuti na akong kapitbahay sa lahat. Isang matinding aral na sa akin ang pangyayaring ito sa buhay ko. Salamat naman po at nagkasundo na rin tayong lahat. Hindi man naging maganda ang simula. Nagpapasalamat na rin ako na sa huli mas pinili pa rin namin na magpatawad. Bagamat nasa iisang barangay at magkalapit bahay lang, bihira na rin kami magkita ng kapitbahay naming si Tanya. Hanggang magkaroon ng trabaho si Char sa malayong lugar. Para makalimot sa mga nangyari, sumama na rin ako sa aking apo. Alam kong malaking kasalanan na nagawa ko. Pero nakahanda na ako sa malaking parusang naghihintay sa akin. Wakas,